Lawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Superradio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, pangkalahatang maayos ang panahon sa buong Pilipinas dahil sa muling pamamayagpag ng easterlies. May tsansa lamang ng mga localized thunderstorm, lalo na sa dapit hapon at gabi. Ang easterlies uhangin mula sa karagatang Pasipiko ang nagdudulot ng maaliwalas at bahagya mainit na panahon sa buong Pilipinas ngayong araw. Pangkalahatang maaliwalas at may tsansa ng mga localized thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa. Bantay Panahon. At wala pa rin hong binabantayang bagyo, mga kapuso. Samantalang buong Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may punong-punong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa easterlies. Ang buong Visayas, Palawan, kasamang Kalayaan Island at Occidental Mindoro makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon mula sa Hilagang Silangan hanggang Timog Silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Bantay Panahon. Samantala mga kapuso, sa iba pang balita, Palawan nadagdagan ng 69 na kaso ng malaria. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ho ng balita, pasok! Aabot sa 69 ang nadagdag sa mga naitatalang kaso ng mga nagkasakit ng malaria sa lalawigan ng Palawan mula sa nakalipas na linggo. Sa batay sa datos ng Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement of Kuwait Mimaropa, mula Enero hanggang Setyembre, nasa 1,432 ng kaso nito sa lalawigan, kung saan nangunguna pa rin ang bahay ng Rizal na may 655 cases, pangalawa ang Brooks Point na may 273 at pangatlo pa rin ang Batarasa na may 248 na, habang ang lungsod ng Puerto Princesa mayroong 76 na kaso. Palawan na lamang sa buong Europa at buong bansa ang natatanging lugar na may kaso ng malaria. Batay sa ulat, nasa 82% naman ang pagbaba ng kaso ito ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon sa nakalipas na taon, kung saan nagtala ang Palawan ng nasa 7,759 cases. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat ito. Alas 5:47 na ho ng umaga, mga kapuso. Ito pong Department of Health Palawan nagsagawa ng umplan kalusugan sa DepEd sa iba't ibang eskwelahan sa lalawigan ng Palawan. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ho ng balita, pasok! Pinaunahan ng Department of Health Mimaropa at DepEd Palawan, Department of Health Palawan, katuwang ang Palawan Provincial Health Office at School Division ng Palawan ang sinagawang monitoring at pagbibigay ng technical assistance para sa mga pilot sites ng uplan kalusugan ng DepEd o Healthy Learning Institution sa probinsya ng Palawan. Ang OPDHLI ay pangulang programang magkatuwang na ipinatutupad ng Department of Health at DepEd na naglalayong gawing health enabling ang mga paaralan para sa ikaunlad ng kalusugan ng mga mag-aaral at mga guro. Sa kasalukuyan, 60 paaralan kabilang sa pilot implementing sites sa Palawan at madadagdagan pa sa mga susunod na taon. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Alas 5:49 na ho ng umaga. Mga kaibigan, kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa 909 numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita. Item for sale, walang puwang daw ho sa City DepEd
patas at mahigpit sa ginagawang hiring sa anumang bakanting posisyon, abay sinisiguro talaga mga kapuso. Alamin ko natin ang balitang yan na Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Walang puwang sa City DepEd ang item for sale. Ayon kay Schools Division Superintendent Laida Mascareñas, mahigpit at patas ang City DepEd pagdating sa ginagawang hiring sa anumang bakanting posisyon. Ayon kay SDS Mascareñas, lagi nilang pinaaalalahanan ng mga aplikante sa City DepEd na kapag natanggap sa ina-apply ang posisyon, ay deserve nila ito at walang dapat bayaran at pagtanawan ng utang na loob. Lagi rin umanong tagubilin sa mga aplikante na huwag magbibigay ng kahit ano. Ayon sa DepEd, walang otorisado sa DepEd Puerto Princesa na humingi at maningil ng kahit ano sa mga aplikante. Sa gitna nito, kung sakaling umanong may mga alingas-ngas hinggil sa bagay na ito, ay agaran itong aaksyonan ng pamunuan. Ako, si Wilmar Abrera, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, 8,083 na mga individual at 2,604 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Umpong at Habagat sa lalawigan ho ng Palawan. Super Radio Local News. Detalye ho ng balitang yan si Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! Super Rodel, aabot na doon sa 3,344 na pamilya o katumbas sa 11,974 na individual ang naapektuhan ng bagyong Opong at Habagat sa Palawan batayan sa ulat ng Provincial Emergency Operations Center o EOC. Sa nasabing bilang, 2,657 na pamilya o 9,348 na katao ang naitarang nanatili sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan. Ang nasabing bilang ay mula sa situational report na inilabas ng PDRRMO kahapon mula sa isinagawa nilang situational briefing sa Provincial EOC noong hapon ng September 27, 2025 sa Command Center ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Barangay Irawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nitong Sabado rin ay binaba ang lalawigan sa White Alert Status kung saan unti-unti na rin naibalik sa normal ang operasyon ng EOC. Kaugnay nito na natili pa rin naka-alerto ang Palawan EOC alinsunod sa direktiba ng gobernador upang masiguro ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente sa mga bayan at barangay sa lalawigan ng Palawan. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpak niyo po mga orasan at tamang oras sa Pilipinas. Alas 5:52 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala po natin ang balita mula sa bayan po ng Rojas. Lokal na pamahalaan ng bayan ng Rojas, Palawan maglalaan ng pondo para sa pensyon ng mga senior citizen na hindi kasama sa social pension ng national government. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Maglalaan ng pondo para sa susunod na taong 2026 ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Rojas, Palawan para sa mga senior citizen na hindi nakakatanggap ng social pension mula sa national government sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito'y dahil tumatanggap ng mga ito ng pensyon mula sa Government Service Insurance System o GSIS o Social Security System o SSS. Sa ginawang pagharap ni Mayor Sabando sa pagpupulong ng mga senior citizen ng Rojas noong nakalipas na araw ng Biyernes, sinabi nito na kanya na raw ipinakoconsolidate ang mga pangalan ng mga senior citizen na walang tinatanggap na social pension. Ayon kay Sabando, bagamat hindi raw kalakihan ay sigurado ang kanilang social pension mula sa lokal na pamahalaan na kanilang matatanggap sa bawat quarter ng taon. Hindi naman nabanggit ng alkalde kung magkano ang tatanggaping social pension ng mga ito mula sa lokal na pamahalaan ng Rojas. Bukod sa local social pension ng mga senior citizen, maglalaan din daw ng budget ang lokal na pamahalaan para sa mga solo parents at mga persons deprived of or persons with disability.
na matatanggap na rin ang mga ito simula sa susunod na taong 2026. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Marami ng mga natanggal dyan, ng mga senior citizen. Well, pinantatanggal ng DSWD sa social pension, tumatanggap sa national dahil mayroong pension galing sa GSIS at ganoon din sa SSS. 5 minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Talikaho natin si Super Wilmar Abraya. Ito pong PSA Mimaropa na kumpleto na raw yung turnover ng 2024 CBMS data sa lahat ng local government unit sa rehiyon. Super Radio Local News. Detalye ho ng balitang yan na Super Wilmar Abraya. Pasok! Matagumpay na na-turnover ng Philippine Statistics Authority PSA Mimaropa sa 73 local government unit sa buong rehiyon ng Mimaropa kabilang ang Palawan ang 2024 CBMS data. Naibigay na ang lahat ng community level mula sa Integrated 2024 Census of Population at Community-Based Monitoring System o PAPSEN-CBMS sa mga lokal na pamahalaan, kabilang dyan ang isang highly urbanized city na Puerto Princesa at ang component city na Oriental Mindoro. Samantala sa pagkakumpleto sa pagbibigay ng data sa mga LGU, ay hudyat na rin ang pagtatapos ng data enumeration at processing. Magagamit na umano ng mga lokal na pamahalaan ang mga nasabing vital information. Ako, si Wilmar Abrera ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:56. Samantala mga kaibigan, si Mapag Balita, balikan natin si Super JB Juanito sa kanyang balita Pathways to Peace and Reintegration Program. Nagsagawa ng orientation at profiling sa mga dating mga rebelde sa bayan po ng Dumaran. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye po ng balitang yan na Super JB Juanito. Sa detalye ng balita, pasok! Nagsagawa nga ng orientation at profiling ang Pathways to Peace and Reintegration Program o PPRP para sa mga former rebels sa bayan ng Dumaran noong September 19, 2025. Lain na aktibidad na masubaybayan ang pamumuhay ng mga FR o mga former rebels matapos sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan at pagsuporta sa mitiin ng kapayapaan sa lalawigan ng Palawan. Katuwang sa programa ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at National Intelligence Coordinating Agency o NICA na matatandaan na nakatanggap ng tulong pinansyal ng mga dating rebelde sa pamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP bilang bahagi ng kanilang reintegrasyon sa lipunan. Ayon sa pamahalang palalawigan, ang hakbang na ito ay tugma sa adikain ng pamahalaan na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan na inaasahang magdudulot ng mas matatag na kaunlaran para sa lahat ng mga Palawenyo. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, si Mapag Balita sa mga nagtatanong kung lifted na ang suspension ng pagbibiyahe sa dagat. Sa ating po mga kababayan sa mga island municipalities ng Palawan,